Mika, tumayo ka na dyan. Para kang uod kung gumalaw dyan. Paano ka makakapagputol ng kawayan kung ganyan ka? Walang mangyayari sa'yo. Maaga ka pang aalis. Reklamo ng kanyang tiyahin na asawa ng kanyang tito na kapatid ng kanyang nanay. Ang totoo niyan, gising na siya kanina pa. Ngunit nahiga ulit hindi dahil sa tamad siya, kundi dahil masakit ang buong katawan niya mula sa pagputol ng kawayan. Siya pa nga ang madalas na nagbabanat ng buto para sa pamilya, pero tinatawag pa rin siyang tamad. Lagi na lang kinakawawa, sinasabihan si Mika na para bang walang ginagawa. Napadpad lang siya sa bahay ng kanyang tiyahin mula nang mawala ang kanyang pamilya at inampun siya ng isa sa mga kamag-anak nito. Hindi man lang siya tinulungan sa magputol ng kawayan para madagdagan ang kita nila. Inay, nakita ko siyang walang-walang ginagawa kanina pa, sabi ng magandang si Ana. Wala nang ang pera ang dalaga, inuuna pa ang pagbili ng mga pampaganda kaysa sa mga kailangan sa bahay. Chang, baka pwedeng magpahinga muna ako ngayon. Sabi ni Mika, hindi tayo dapat masyadong magastos dito sa bahay. Dumating si Juan at sinabi na wala na ang kawayan na binebenta nila, kaya nagmamadali ang tiyahin niya agad niyang ibinangon sa higaan si Mika. Wala siyang magawa kundi sumunod. Tiniklop niya ang banig na tinulugan at inilagay sa bag. Isinuot niya ang lumang jacket at sombrerong gawa sa Batangas na karaniwang ginagamit sa paggawa ng banig. Sana nakakain ako ng sapat, sabi niya. Wala na tayong bigas, Mika, kaya kailangan mong magputol ng kawayan ngayon, sabi ng tiyahin. O sige, aalis na ako, paalam niya habang mahinang umiling. Lumakad siya ng mabagal. Paano nga ba siya magkakaroon ng lakas kung kakaunti lang ang kanyang kinain? Nang makarating sa gubat, agad siyang nag-ipon ng kawayan para madagdagan pa ito bago maghapon. Napununan niya ang isang sako ng kawayan. Nang mapagod, nagpahinga siya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Maya-maya may napansin siyang kotse sa unahan na parang na-flat ang gulong. Magandang hapon po, sir, bati niya sa isang lalaking mukhang iritadong-iritado. Hi miss, taga saan ka? Tanong ng lalaki, ngunit tila kakaiba ang tingin nito na parang may ibig sabihin. Dito lang ako malapit, magtatabas ng kawayan. Pahinga lang sandali, babalik din ako mamaya, sagot niya. Ah, akala ko. Hindi ko alam bakit parang walang nakatira dito, tahimik kasi ang lugar na to, sagot ng lalaki. Ako pala si Drake, hindi ako taga rito pero may lupa ako sa bandang timog. Na-flat lang ang gulong ng kotse ko, maaari mo ba akong tulungan? Ako naman si Mika. Oo, sakto may alam ako kung paano ayusin niyang gulong ng kotse mo. Wala ka bang dalang tire pump? Tanong niya. Wala, hindi ko inakalang masisiraan ako dito, sagot ni Drake. Baka kasi may nadaanan akong matulis na bagay. Ganun ba? Hindi mo pwedeng iwanan ang kotse mo dito. Malayo ang bayan, mahirap makahanap ng masasakyan kung maglalakad ka pa. Tama ka, sagot ng lalaki. Pwede bang hintayin mo muna ako dito? Manghihiram lang ako ng tire pump. Nagpaalam si Mika at lumakad palayo. Samantala, nakasandal si Drake sa hood ng kotse habang hinihintay siya. Kahit luma ang suot niyang damit, bakas pa rin ang hubog ng kanyang katawan. Wala siyang suklay sa buhok pero taglay pa rin niya ang natural na kagandahan. Pagbalik ni Mika, agad niyang inasikaso ang pagpapalit ng gulong. Heto na Drake, nakakahiya naman, pinaghintay pa kita, sabi niya. Okay lang, sagot ni Drake habang tinitingnan siya. Nakaramdam siya ng kakaibang tibok ng puso habang sinusundan ang bawat galaw ni Mika. Pagkatapos nilang ayusin ang gulong, inalok ni Drake si Mika ng dala niyang pagkain. Nagtungo sila sa lilim ng punong mangga na upo sa damuhan at nagsalo sa pagkain. Habang kumakain, napansin ni Drake ang kasimplehan at kagandahan ni Mika. Ganito lang ba karami ang nakuha mong kawayan? Tanong ni Drake. Oo, kulang pa nga ito. Pagod na ako. Baka bumalik na lang ako sa susunod, sagot ni Mika. Sumagot si Mika habang patuloy na kumakain, sapat na itong para sa ilang araw. Hindi naman iyan, sabi niya. Ibebenta ko ito sa bayan para makabili ng pagkain at bigas mamaya, paliwanag ni Mika. Ah, ganun ba? Ilang taon ka na bang nag-aani? Bakit parang nakakatakot dito? Baka may ahas, sabi ni Drake, habang tumitingin-tingin sa paligid. Mahigit 2 taon na, napunta kasi ako sa bahay ng tiyuhin ko nang mamatay ang mga magulang ko.
Minsan mahirap, pero pinili ko pa rin magtrabaho dahil mas mahirap mamuhay sa ibang bahay, sagot ni Mika. Hinayaan na lamang niya ang usapan dahil ramdam niyang gutom na gutom ang babae. Hindi tumitigil si Mika sa pagkain, mas mabuti nang ubusin na para hindi na niya ito maiuwi pabalik sa lungsod. Napansin ni Drake ang pagod sa mukha ni Mika. Sa isip niya, naaawa siya sa babae. Kawawa ka naman, pero ganun talaga ang buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa, sabi ni Drake, kasabay ng isang ngiti. Ngumiti rin si Mika. Oo, maraming salamat sa pagkain mo, Drake. Nabusog na ako. Salamat din, tugon niya. Kung hindi kita nakita, hindi ko alam ang gagawin ko. Baka natulog na lang ako dito sa gubat ngayong gabi, sabi ni Drake. Magkano ba ang kawayan? Tanong ni Drake. Wag na, sapat na iyong pinakain mo ako. Salamat ulit, sabi ni Mika. Huwag kang magtagal dito, baka gabihin ka. Niyaya ni Drake si Mika na pumunta sa bayan para mabilis maibenta ang mga kawayan. Okay lang. Pagod na ako, hindi ko yata kayang maglakad ng ganito kalayo, lalo na't mabigat ang kawayan, sabi ni Mika. Halika na, pilit na niyaya si Mika habang inaabot ang sako ng kawayan at inilagay ito sa likod ng kanyang kotse. Habang nasa biyahe, napansin ni Drake na nakapikit si Mika at nakasandal sa upuan. Hinayaan niya itong magpahinga. Habang pinagmamasdan ang bawat hinga nito, napangiti siya. Mika, gising na. Nasa bayan na tayo, sabi niya habang marahang tinatapik ang balikat ng babae. Napansin ni Drake ang sobrang kagandahan ng babae habang natutulog. Nagayos si Mika ng upo at ngumiti sa kanya. Hindi niya maitago ang tamis ng ngiti nito na parang nasa ulap siya. Salamat, Drake, sa lahat ng ito. Ibaba mo na lang ako dito sa tabi, lalakarin ko na lang papunta kina Mang Lino. Baka kasi pagalitan ako ng aking tiya, sabi ni Mika habang pabirong tumatawa. Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero hindi niya ito mabuksan, kaya't napangiti siya nang makita ang ngiti ni Drake. Binuksan niya ang pinto, at nang bumukas ito, nagkalapit ang kanilang mga mukha. Tinulungan din siya ng lalaki na alisin ang seatbelt niya. Sandaling nagkatitigan ang dalawa bago umiwas ng tingin. Pagkatapos maibaba ang mga kawayan, nagpaalam si Drake at pinaandar ang kanyang kotse habang si Mika ay nakatayo, hawak ang sako ng kawayan sa tabi niya. Napangiti si Mika nang maalala ang pagkain nila kanina habang si Drake naman ay iniisip na napaka-cute na babae. Sa bayan agad na dinala ni Mika ang sako ng kawayan kay Mang Lino. Buti na lang dumating ka, Mika. Ito lang ba ang dala mo? Sana sa susunod mas marami pa, sabi ni Mang Lino. Pasensya na po, babawi na lang po ako sa susunod, sagot ni Mika. Alam mo kung ako sa'yo, umalis ka na sa bahay ng tiyahin mo. Ginagawa ka lang nilang utusan, pero hindi ka man lang binibigyan ng sapat na hati, sabi ni Mang Lino na may halong awa. Salamat po sa malasakit, sabay ngiti ni Mika. Magaling kang bata. Heto, dagdag na bonus para sa'yo dahil maganda ang kita ko ngayon, sabi ni Mang Lino habang inaabot ang pera. Maraming salamat po, Mang Lino, sabi ni Mika habang itinago ang pera sa garter ng kanyang panty. Pag-uwi niya sa bahay, nakita niya ang natirang ulam para sa kanya, isang tuyo at talbos ng kamote. Kain na, Mika, sabi ng tiyahin niya. Ito lang po ba ang ulam? Tanong ni Mika. Oo, ano bang gusto mong bilhin ko? Lechong baboy. Huwag kang mangarap dahil konti lang ang dinala mong kawayan. Hindi iyon sapat sa gastusin dito sa bahay, sagot ng tiyahin sabay alis sa kusina. Ngunit ang totoo, busog pa si Mika dahil sa kinain nila ni Drake kanina. Ayaw lang niyang ipahalata para hindi isipin ng tiyahin niya na wala siyang pakialam. Sa kabilang banda, dumating na si Drake sa bahay ng kanyang kaibigang si Colleen na agad siyang niyakap ng mahigpit. Saan ka ba galing, Drake? Tanong ni Colleen na halatang naiinis. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang mo, pero sabi nila, hindi nila alam kung nasaan ka. Tinanong ng babae ang lahat ng malalapit sa kanya. Ramdam pa rin niya ang sakit. Magkaibigan lang tayo. Hindi mo naman ako girlfriend para pagsabihan ka, sagot niya sabay iling. Bumuntong hininga si Colleen, halatang nasaktan sa sinabi niya. Minsan, naiirita si Drake sa presensya nito na parang siya ang nagmamay-ari sa kanya. Si Colleen ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata, magkasama silang lumaki. Pero habang tumatanda,
May mga bagay sa ugali ni Colleen na hindi niya gusto. Pakiramdam niya, nasasakal siya at iyon ang kinaiinis niya. Ang sama ng ugali mo. Nag-aalala lang ako sa'yo, sabi ni Colleen sabay yakap sa braso niya. Ayos lang ako. Hindi mo kailangang mag-alala, sagot ni Drake. Okay, fine, sabi ni Colleen sabay hila sa kanya papasok sa loob ng bahay. Naiirita siya sa sobrang pagiging maalalahanin nito, kaya minsan hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Nang mapansin ni Colleen na hindi pa siya umuuwi, nagtanong ito, wala ka bang balak umuwi? Pwede ka namang magpahinga dito. Kailangan ko ng oras mag-isa. Pagod na ako sa maghapong trabaho, sabi ni Drake. Ano? Magpahinga ka kung kailan mo gusto, basta dito ka lang, reklamo ng babae. Halatang hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Colleen, please, wala ka bang ginagawa? Narinig kong may bagong negosyo ang mga magulang mo. Tulungan mo sila para may magawa ka. Hindi mo kailangang umasa sa kanila palagi, sabi ni Drake habang inaayos ang kanyang upuan. Ang laki ng pinagbago mo, Drake, ayoko na. Hindi ka na ang dati kong matalik na kaibigan, sagot ni Colleen, may halong sakit sa tono. Oo, iba na ngayon dahil matanda na tayo, huwag kang maging bata, tugon ni Drake. Ganito na ako dati. Hindi ka pa ba nasanay o baka naman may iba ka ng babae? Hayop ka! Galit na sabi ni Colleen. Napakunot ang noo ni Drake sa narinig. Anong ibig mong sabihin na kapag magkaibigan mula pagkabata, dapat magkatuluyan? Hindi ganun yon, Colleen. May sarili akong buhay, at ikaw rin. Oo, magkaibigan tayo pero hanggang doon lang yon, sagot ni Drake. Umiling si Colleen at lumabas ng bahay. Nasasaktan ito at alam yon ni Drake pero mas mabuti na yung magkalinawan sila bago pa mas lumala ang sitwasyon. Napangiti si Drake nang maalala si Mika. Gusto niyang makita ulit ito. Kinaumagahan, maaga siyang nagpunta sa kanyang rancho. Nang makarating siya sa lugar kung saan nasira ang kanyang sasakyan dati, sa hindi inaasahan biglang nagkita ulit sila. Nasiraan ka na naman, sabi ni Mika mula sa likuran niya. Agad siyang lumingon. Hintayin mo ako, sagot niya. Bakit? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ulit ni Mika. Umiling ang lalaki, hindi sumagot at sumandal lang sa kanyang sasakyan. Ang ganda ng bagong sasakyan mo, sabi ni Mika, habang hinahaplos ang kotse. Pero parang hindi naman abot sa mata niya ang tuwa. Oo, ayoko na kasing masiraan ulit. Hindi ko pa napapaayos iyong isa ko pang sasakyan, paliwanag ni Drake. Ah, ganun ba? Saan ka papunta? Tanong ni Mika. Sa rancho ko, bibisitahin ko ang mga kabayo ko. Malayo iyon, mga 16 na kilometro mula rito. Sagot ni Drake habang kinukuha ang pagkaing binili niya. Uuwi ka na ba? Nasaan ang kawayan na dinadala mo? Tanong niya, pilit pinapatagal ang usapan. Kakarating ko lang, wala pa akong dalang kawayan. Sumasakit kasi ang tiyan ko kaya nagpapahinga ako dito sa ilalim ng puno ng mangga, sagot ni Mika. Baka hindi ka pa kumakain, sandali lang kukuha na rin ako ng gamot, sabi ni Drake, halatang nag-aalala. Binuksan niya ang kotse at kumuha ng gamot para sa tiyan, pati na rin ang bottled water at pagkain. Agad niyang dinala ito kay Mika. Maraming salamat, Drake. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa'yo, sabi ni Mika. Huwag mo nang isipin yon. Masaya na akong may kaibigan ako dito, sagot ni Drake na may ngiti. Oo nga, palagi akong busog kapag nandyan ka, pero siguro kaya masakit ang tiyan ko dahil sa dami ng pagkain, sabi ni Mika na medyo malungkot. Mas mabuti pa magpahinga ka muna dito, ako na ang magtatabas ng kawayan para sa'yo, alok ni Drake. Wag na, nakakahiya. Hindi ka sanay sa ganitong trabaho, kaya ko naman ito, trabaho ko ito, sabi ni Mika. Alam mo, ang mahalaga ang kalusugan. Kahit wala kang pera basta malusog ka, malaking bagay na yon, sabi ni Drake. Salamat talaga. Masakit pa rin ang tiyan ko, maghihintay na lang ako dito. Ako na rin ang magbabantay ng kotse mo, sagot ni Mika ngumiti. Tumango si Drake at muling nagtanong, sigurado ka bang marunong kang magtabas? Marunong ako, madali lang naman yon at isa pa matagal na ako nagpuputol na kawayan, sagot ni Mika na may tiwala sa sarili. Sumagot siya at naglakad papasok sa kagubatan, dinadala ang malalaking sanga na kanyang pinutol sa bawat madaanan hanggang sa makarating siya sa silid. Marami na siyang nakolektang kawayan.
Ngayon, nagpapahinga na siya. Nakaupo at nakasandal sa katawan ng malaking puno dahil sa sobrang pagod. Pero mukhang nakuha na niya ang lahat ng kawayan. Tumulong si Drake na magputol ng kawayan. Okay ka lang ba? Parang nakidnap ka ha? Tanong ni Mika habang papalapit kay Drake. Oo naman, tingnan mo. Naubos ko na ang kawayan dito. Siguradong marami na yan. Baka sa susunod, ipagbawal na ako na kumuha ng kawayan dito, sagot niya habang hinuhubad ang kanyang damit dahil hindi na niya matiis ang init. Napalingon si Mika at mabilis na umiwas ng tingin. Pagkatapos, kinuha ni Drake ang mga kawayan na natagpuan niya. Halos mabilaukan si Mika nang makita niya ang katawan nito. Bigla siyang naghubad sa harap niya at sa dami ng kawayan na nakuha, nagtanong si Mika ng malakas, paano ko dadalhin lahat ito papuntang bayan? May dala akong malaking sasakyan, kasya lahat ng yan. Ayusin ko lang, sagot ni Drake. Napatingin si Mika sa kanya at napansin niyang wala pa ring damit. Napansin niya rin ang bawat detalye ng abs nito na parang perpekto para sa panlasa ng babae. Si Drake ang epitome ng kaguwapuhan na hindi madalas makita ni Mika sa baryo. Nakakahiya naman sa'yo, sabi ni Mika. Mapapabilis ang pag-uwi mo at makakapagpahinga ka pa. Kumusta naman ang sakit ng tiyan mo? Tanong niya ng may malasakit. Mukha namang hindi napagod si Drake sa ginawa niya. Ayos na, wala na yung sakit, sagot ni Mika habang inaayos ang mga kawayan at nilalagay ito sa sako. Kasya lahat sa 5 sakong dala niya. Malamang magpapahinga siya bukas dahil hindi pa rin maganda ang kanyang pakiramdam. Ayos na yan. Halika Mika, may ipapakita ako sa'yo, sabi ni Drake habang tinatawag siya papunta. Bakit? Ano yon? Mangga? Ang daming bunga, tanong ni Mika habang nakatingin sa puno ng mangga sa di kalayuan. Oh, panahon ngayon ng mangga, sagot ni Mika. Napatawa siya nang makita ang reaksyon ni Drake na parang buntis na nananabik sa mangga. Makakain mo lang yan kung aakyat ka, biro ni Mika. Pasensya ka na, matalino ako. Dagdag pa niya habang sinubukang yakapin ang katawan ng malaking puno pero hindi niya ito magawang akyatin. Napailing si Drake habang pinapanood siya. Lumapit si Drake at sinabing, halika, ako na ang aakyat para hindi ka mahulog. Ang taas niyan. Sumama si Mika sa kanya. Habang magkadikit sila, parang may kumikiliti sa puso ni Drake. Napangiti siya nang makita silang ganito kalapit. Hintayin mo na lang ako dito. Ihuhulog ko sa'yo yung mangga kapag nakuha ko na, sabi ni Drake. Kaya lang natatakot ako sa ginagawa mo, baka mahulog ka, reklamo ni Mika. Ayos lang, gusto ko ng hinog na mangga. Masarap yung hinog sa puno, sagot ni Drake at dahan-dahang umakyat sa sanga. Dahil magaan siya, walang problema sa kanya ang pag-akyat. Hinubad niya ang jacket niya at isinabit ito sa isang sanga, kasama ng luma niyang pajama. Napansin ni Mika ang makinis na binti ni Drake na naka-shorts lamang at blouse na nagpapakita ng kanyang mga braso. Huwag kang maingay, baka marinig tayo at mapagalitan pa, sabi ni Drake habang patuloy na umaakyat. Habang naghihintay si Mika, 2 hinog na mangga ang biglang tumama sa ulo niya. Aray, ayusin mo naman ang pagtapon Drake, ang sakit, reklamo niya habang hawak ang ulo. Pasensya na, ingay mo kasi hindi ako makapag-concentrate. Sabi ni Drake na natatawa. Baka sinadya mo yan dahil galit ka sa akin, dagdag pa niya habang pinupulot ang mga mangga. Marami talagang hinog, Drake. Tingnan mo, mahuhulugan pa ako, sagot ni Mika. Maya-maya, nagutom si Drake at hindi na napansin na marami na palang hinog na mangga ang kinuha niya para kay Mika habang nasa puno. Tumingin si Mika sa kanya mula sa itaas. Parang natutulala ka na dyan, tutulo na ang laway mo, biro niya. Aalis ka na ba? Tanong ni Drake. Oo, ibebenta ko na ang mga kawayan para makauwi na at makapagpahinga, sagot ni Mika habang inaayos ang kanyang mga damit. Tatalon ako, saluhin mo ko ha, sigaw ni Drake. Ayoko nga, baka mabalian ka, sagot ni Mika. Unti-unting bumaba ng puno si Drake. Nang nakababa na siya, inalalayan siya ni Mika pero nawalan ng balanse kaya pareho silang bumagsak sa damuhan. Nagkatitigan sila ng matagal, nagulat at hindi agad nakakilos. Bigla silang naging excited matapos ang ilang minuto. May tubig ka ba? Pakiusap, nauuhaw ako, pautal na sabi ni Mika habang agad na umalis sa kanyang pwesto.
Hindi maipaliwanag ni Drake ang nararamdaman, para bang tumigil ang lahat sa paligid nila. Mukhang hindi mapakali si Mika at nahihiya dahil sa nangyari sa kanila kanina, kaya tumayo siya at kumuha ng tubig sa loob ng sasakyan at iniabot ito kay Mika. Salamat, sagot ni Mika, na tila hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pagkatapos ng ilang minuto, kumain sila ng hinog na mangga. Gutom na gutom si Drake, ngunit ang halik nila ni Mika ang hindi niya maalis sa isip. Hanggang ngayon, para bang nararamdaman pa rin niya ang malambot na labi ni Mika na dumampi sa kanya. Ang tamis, sabi ni Mika, ngunit tila nahihiya siya dahil tahimik lang siya sa tabi ni Drake. Oh, ang tamis, sagot ni Drake, ngunit ang iniisip niya ay ang mapupulang labi ng babae. Napailing siya sa kanyang iniisip, naalala niyang kailangang irespeto si Mika. Kakakilala lang nila, kaya binago niya ang usapan. Pagkatapos nito ihahatid ko ang kawayan sa bayan, sabi niya. Sige, salamat, sagot ni Mika, pero ang mga mata niya ay tila nakatuon pa rin sa labi ng babae. Pakiramdam ni Drake, para bang gusto niyang ilagay si Mika sa alanganin, ngunit iniwasan niya iyon. Bago pa niya tuluyang mahalikan si Mika muli, tumayo na ito at naglakad papunta sa mga puno. Isa-isang nilagay ni Drake ang mga kawayan sa sasakyan. Pauwi ka na ba? Tanong niya kay Mika. Umiling lang ang babae at tumayo, halatang may lungkot. Parang narinig ni Mika ang nais niyang gawin, kaya agad niyang sinagot, hindi pa ako uuwi, maaga pa naman. Tutulungan na kita, gusto mo bang sumama sa akin? Punta tayo roon, pwede tayong maligo sa ilog, alok ni Drake kay Mika. Sa susunod na lang siguro, sagot ni Mika. Baka bukas na lang, hindi ako babalik sa syudad ngayon, matutulog ako roon, dagdag pa niya habang isinasara ang likod ng sasakyan. Mukhang hindi tumanggi si Mika, ngunit tila takot siya kay Drake dahil naramdaman niya ang kakaibang pagbabago ng kanyang mood. Sumakay siya sa driver's seat, ngunit nakita ni Drake na umupo siya sa likod at hindi sa harap. Ginawa mo akong driver, biro ni Drake na tumatawa, pero natigilan siya nang hindi ngumiti si Mika. Dito lang ako, sagot ni Mika habang umiling. Tahimik silang umalis. Sa loob ng sasakyan, nang tumingin si Drake sa rearview mirror, nakita niyang nakapikit na si Mika. Inamin ni Drake sa sarili na may kakaiba siyang nararamdaman sa babae, para bang gusto niyang angkinin ito, pero iniisip niyang iyon ay isang aksidenteng halik lang, at natatakot siyang gumawa ng hakbang. Salamat talaga, Drake, sabi ni Mika, nang bumaba siya ng sasakyan nang makarating sila sa bayan. Tutulungan na kita dalhin ito kay Mang Juan, sabi ni Drake habang inaayos ang mga kawayan. Sige, tulungan mo na lang akong ilagay ito sa gilid, sagot ni Mika habang nagbaba ng sako. Naku, ayos na, sagot ni Drake nang matapos na niyang ilagay ang mga sako. Tinitingnan niya si Mika habang abala itong inaayos ang kawayan para hindi mahulog. Salamat ulit, sabi ni Mika, ngunit hindi ito ngumiti. Aalis na ako, dagdag niya. Halos gusto nang suntukin ni Drake ang kanyang sarili, ngunit nang buhatin ni Mika ang isang sako at naglakad palayo, naiwan siyang dismayado dahil mukhang hindi nasayahan si Mika sa nangyari. Sinuntok niya ang hangin at sinaway ang sarili. Kalma lang, Drake. Ang saya mo sa aksidenteng halik na iyon. Nakakahiya, di ba? Pwede ka namang makuha ang kahit sinong babae. Pinagalitan niya ang sarili habang mabilis na nagmaneho pa uwi. Samantala, si Mika ay hindi pa rin makapag-move on mula sa halik nila ni Drake. Isang aksidente lang iyon, pero parang tumagos hanggang buto ang epekto nito. Ramdam pa rin niya ang lambot ng labi ni Drake sa kanya, kaya iniwasan niyang isipin iyon. Magandang hapon, Mang Juan, bati niya sa matandang lalaki habang binababa ang mga kawayan sa sako. Oh, ikaw pala, Mika. Buti naman ay dumating ka, kakauubos lang ng kawayan. Akala ko walang magbebenta, sagot ng matanda habang nakangiti. Mabuti naman po, may dala akong 5-7 sakong kawayan ngayon, sagot ni Mika habang umupo sa kahoy na bangko. Oh sige, ayos na yan. Ako na ang bahala, sagot ng matanda ng masaya. Pagkatapos ng ilang oras, umuwi na si Mika matapos siyang bayaran ng matanda. Pakiramdam niya ay napakabigat ng buong katawan niya, para bang lahat ng pagod niya sa mga nakaraang araw ay sabay-sabay bumalik. Tila magkakasakit siya. Bakit parang tahimik ka?
Tanong ng kanyang tiyahin nang datnan niya itong nakahiga sa duyan sa ilalim ng puno ng santol. Wala, Chang. Eto, pera. Sagot ni Mika. Hindi na muna ako kukuha ng kawayan bukas. Pagod ako. Inabot niya ang pera sa tiyahin at umupo sa tabi nito. Saan si Ana? Tanong niya. Nandoon, sagot ng tiyahin niya. Bakit may iniisip ka? Tanong nito. Sira, nabuntis si Ana at halos wala nang natirang pera. Ewan ko kung malas lang talaga ako sa buhay, Mika. Matagal nang wala ang tiyuhin mo, Mika. Dagdag pa ang pasaway na anak. Buti na lang at kinaya mo ito, sabi ng tiyahin habang umiling. Nasaan na si Ana ngayon? Tanong ni Mika habang napabuntong hininga sa pag-aalala, bagamat madalas silang magtalo noon. Ewan ko kung sumama siya sa lalaki niya, sagot ng tiyahin ng may iritasyon. Naiinis siya sa mga salitang iyon ngunit naintindihan niya dahil dumadaan sa mas mabigat na problema ang tiyahin niya ngayon. Nagpaalam na lang si Mika at pumasok sa bahay para magpalit ng damit. Kanina pa siya nahihilo habang si Drake naman ay kararating lang sa kanyang lupain. Magandang hapon, sir, bati ni Mang Lino. Magandang hapon din sa'yo, kamusta ang mga alaga nating hayop? Tanong ni Drake habang bumababa. Ayos naman sir, kakaanak lang ng baka kahapon, sagot ng matanda na may ngiti. Talaga? Ilang anak? Tanong ni Drake habang papasok ng bahay. Akala ko hindi ka dadating ngayon, sabi ni Mang Lino sabay kamot sa ulo. May kailangan ka ba sa akin? Tanong ni Drake. Oo, sana makahingi ako ng konting pera, gagamitin ng asawa ko, sagot ng matanda. Natawa si Drake dahil alam niyang bata pa ang asawa ni Mang Lino. Ano ang pakiramdam ng mas batang asawa, Lino? Tanong ni Drake habang napakamot sa ulo. Sir Drake, halata namang nahihiya, haha. Wala namang nakakahiya doon, sabi ni Drake. Napamahal lang, natatawang sagot ni Mang Lino. Tama ka dyan, sagot ni Drake sabay upo sa sofa. Oh, ito ang sweldo mo, Lino. Salamat sa pagiging masipag mo. Dahan-dahan ka lang sa trabaho, sabi ni Drake habang inabot ang pera. Salamat sir, napakabuti niyong boss, sagot ni Mang Lino at nagpaalam na. Habang nakatayo sa labas ng bahay, iniisip ni Drake ang lawak ng kanyang lupaing walang magmamana kung hindi siya mag-aasawa at magkakaanak. Sa isip niya, si Mika ang perpektong magiging asawa, responsable, may mabuting kalooban, at hindi mahalaga sa kanya ang estado ng buhay basta't may pagmamahal at maayos ang pamilya. Samantala si Mika ay nakahiga sa kama at ramdamang ginhawa nang dumikit ang kanyang likod sa kutsyon. Ngunit nagising siya nang makarinig ng kaluskos malapit sa dingding. Anong ginagawa mo dyan, Ana? Para kang multo, tanong niya. Huwag kang maingay, may kukunin lang ako at uuwi na rin ako, sagot ni Ana. Sinong kasama mo? Gabi na, baka maaksidente ka sa daan, sabi ni Mika habang nakatingin sa lumalaki nitong tiyan. Nandito si Jake, sagot ni Ana. Hiningi niya ang kamay ko para magpakasal pero hindi natapos ang sinasabi ni Ana nang mapansin ni Mika ang lungkot sa mukha nito. Mahina rin naman ang kita ni Jake, sagot ni Ana. Pero may trabaho siya sa munisipyo kaya may posibilidad na makautang kami kung kailangan talaga. Siguraduhin ka bang tama ang desisyon mo, Ana? Sagot ni Mika. Mika, pasensya na kung naging masama akong pinsan. Gusto kong magsimula muli, sabi ni Ana sabay yakap ng mahigpit kay Mika. Hindi inaasahan ni Mika ang ganitong emosyon mula kay Ana. Salamat, sagot ni Mika. Kinabukasan, maagang nagising si Mika at pumunta sa kusina. Nandoon ang kanyang tiyahin. Umuwi si Ana kagabi, sabi niya. Pinapasok mo? Tanong ng tiyahin ng may galit. Oo, may iniabot siya sa akin, sagot ni Mika sabay abot ng pera. Ito ang binigay niya. Akala nila tatanggapin ko ito? Sila na ang bahala sa buhay nila, sagot ng tiyahin. Chang, may trabaho ang lalaki at nasa tamang edad na si Ana para magpakasal, sagot ni Mika. Sa tingin ko may katinuan naman ang lalaking iyon, sabi ni Mika. Sinasabi ko lang ito sa iyo, Mika, dahil ayokong magpadala ka sa kaguwapuhan ng lalaki. Sa simula lang sila magaling, magpapakita ng pagmamahal, pero sa huli, iiwanan ka rin nila, sagot ng kanyang tiyahin ng may pait. Umiling lang si Mika. Hindi lahat ng lalaki pareho, Chang, sabi niya. Bakit? Huwag ka lang mag-aasawa ng lalaking sinungaling para lang magkulay ang buhay mo, pabirong sabi ni Mika.
Naku Mika, kung ibibigay mo lang sa akin ang lalaking kasing tanda na, ayoko pa rin, sagot ng tiyahin habang umiling. Kahit na mahirap siya basta hindi siya manloloko. Ilang beses sinubukan ni Mika ibigay ang pera, pero ayaw pa rin tanggapin ng tiyahin dahil sa pride. Si Ana naman, maaaring magpakasal at tumira sa bahay nila, pero ayaw talaga ng tiyahin na mangyari iyon. Okay lang naman sa inyo dalawa kahit matanda na, mabait pa rin, ani Mika. Ayoko lang talaga, sagot ng tiyahin sabay iling. Ayaw mo talaga ng pera? Marami ito, akin na lang, sabi niya at binilang ang pera sa harap ng tiyahin. Akin na ito. Pabiro niyang sinabi sa tiyahin at iniwan ang kusina. Samantala, maagang naligo si Drake planong bumalik. Si Mika naman, kahit nahihiya, pinilit ang sarili na pumunta roon. Hindi man niya aminin, alam ng puso niyang namimiss niya si Drake. Naglagay siya ng maraming pabango at unang beses niyang gumamit ng salamin para ayusin ang buhok. Makalipas ang isang oras, huminto ang kotse kung saan sila magkikita at tama ang hinala ni Drake. Naroon si Mika, nakahiga sa lilim ng puno ng mangga. Talagang nang-iintriga ka Drake, sabi niya nang pabiro hinila niya ang buhok at sabay tago sa likod ng puno. Akala ko ba hindi ka pupunta ngayon? Tanong ni Drake habang umupo sa tabi niya. Hindi ko naman sinabing hindi ako pupunta. Sabi ko lang, wala kang madadalang kawayan ngayon kasi walang tao sa bahay kaya nandito lang ako, sagot ni Mika habang nakatingala sa puno. Ang bilis mo talaga, hindi mo alam may katabi kang may matatalim na pangil, biro ni Drake, natatawa. Mahilig ka talagang manakot, sagot ni Mika habang tinutulak si Drake, pero agad niyang hinawakan ang mga kamay nito dahilan para magkatitigan silang dalawa. Pinagmasdan ni Drake ang mukha ni Mika, lalo na ang mga labi niyang natural na mapula. Akala ko uuwi ka na, tanong ni Mika habang binibitawan ang kamay ni Drake at umiwas ng tingin. Napabuntong hininga si Drake. Lagi siyang iniiwasan ng babae tuwing nangyayari iyon. Hindi ko naman sinabing uuwi na ako, sagot ni Drake. Ah, tanging sagot ni Mika. Ikaw, iba ka sa ibang tao. Gusto nilang tumira sa syudad pero ikaw, heto't bumalik sa bukid, sabi ni Drake habang natatawa. Tara sa taniman, alok ni Drake kay Mika. Anong oras na ba? Maaga pa naman, sagot ni Mika. Okay, sagot ng babae, tumayo muna at inalalayan siya ni Drake. Sigurado ka? Tanong niya habang tinitingnan nito. Simple lang ang suot ni Mika, pulang bestida na walang disenyo pero may bulaklak sa laylayan. Naiiba ba ako? Tanong ni Mika, masaya naman ang ibang tao sa bukid. Lalo kang gumaganda, pero kakaiba ang ganda mo ngayon, sagot ni Drake. Ikaw talaga bolero, sagot ni Mika habang hinampas ang braso ni Drake bago umakyat sa kotse. Pero sa totoo lang, pinipigilan niyang mapangiti ng husto. Habang nagmamaneho, napansin ni Drake na nakatingin sa kanya si Mika. Bakit? Tanong niya. Okay ka lang ba? Kanina ka pa ganyan, tanong ni Drake. Baka nasaniban ka na ng masamang espiritu, pabirong sagot ni Drake. Hindi niya napansin na kanina pa siya parang nakangiti na parang baliw, na para bang gusto niyang yakapin at halikan si Mika. Hayaan mo, magiging tayo rin, biro ni Drake, pero agad siyang naging seryoso. Makalipas ang isang oras, nakarating sila sa bukid. Bumaba si Drake at binuksan ang pinto para kay Mika. Malamig ang hangin dito, sabi ni Mika habang tinatanaw ang paligid. Oo, malawak dito, pero wala pang bakod dahil busy pa ako ngayon, sagot ni Drake. Dapat lagyan mo ng bakod para walang aangkin, sagot ni Mika. Pumasok ka na, may ipapakita ako sa'yo, sabi ni Drake sabay hawak sa siko ni Mika. Maghihintay na lang ako dito sa duyan, sagot ni Mika at naupo sa duyang gawa ni Drake. Gusto mo ba ng makakain? Ipagluluto kita, alok ni Drake. Busog pa ako, okay lang, sagot ni Mika. Sige, dito ka na lang, mag-usap tayo, sabi ni Drake sabay umupo sa tabi ni Mika sa duyan. Hindi na masasayang oras mo rito sa ganda ng tanawin, sabi ni Drake. Siya ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Mag-aakto pa ba siya? Minsan, talagang hindi naiintindihan ng mga babae. Sa simula, mukhang wala sa mood ang ginagawa niya pero ngayon, maganda na ang kanyang ngiti. Sa kwentuhan nila unti-unting pumikit ang mga mata ni Mika at tuluyang nakatulog. Pinagmasdan ni Drake ang kagandahan ni Mika habang ito'y natutulog. Gising ka na ba? Tanong ni Drake
habang umupo sa tabi niya. Hindi malaki ang duyan na ginawa niya kasi para lang ito sa isang tao, kaya halos nakaupo siya sa hita ni Drake dahil sobrang liit ng espasyo. Ngumiti siya. Oh, humiling ako ng day off. Nakakapagod magputol ng kahoy, sagot ni Mika. Sumandal sa kanya si Mika. Kaya ginawa ni Drake, humiga sa duyan para hindi siya tuluyang magising. Kinuha niya ang cellphone at binuksan ang camera, kinuha ang picture. Maganda ang larawan. Hindi na siya nagtanong at hindi rin nagprotesta si Mika, kaya agad niyang itinago ang cellphone sa kanyang bulsa. Ang babaeng ito, nakakabilib dahil kahit na nasa duyan siya, hindi siya mausisa sa mga bagay at alam niyang matalino siya. Biglang tuluyang nagising si Mika at biglang nagtanong, "Anong buhay mo sa syudad?" "Business. Kapag hindi ako busy, nandoon, may mga staff ako na binabayaran, kaya kaya kong iwan," sagot ni Drake. Masarap magkwento si Drake. Hindi lang siya nakatambay sa isang lugar. "May mga kapatid ka ba?" tanong ni Mika. "Nag-iisa lang ako, kaya ako yung hari sa bahay at hindi ako nakatira sa mga magulang ko. May sarili akong bahay," sagot ni Drake. Habang nilalaro ni Drake ang dulo ng buhok ni Mika, "May iba ka pa bang tanong?" Natawa si Mika. "Wala pa, pero nakita ko na siya," sabi ni Mika at pinagmamasdan siya mula sa likod. Hindi siya makapagpahinga ng amo ang mabangong buhok ni Mika, parang gusto niyang yakapin siya ng mahigpit. Habang lumilipas ang oras, palalim ng palalim ang nararamdaman niyang iyon. Kaya't palipat-lipat siya kung hindi pa sila magkasama sa hinaharap. At least, nagampanan niya ang parte niya na makasama siya, kahit hindi pa niya lubos na nasasabi sa kanya kung anong nararamdaman niya. Tumingin siya sa kanya, kaya't agad na nagtama ang kanilang mata. "May kinakasama ka na ba?" tanong ni Mika. "Wala pa," sagot ni Drake. "Wala ka bang plano maghanap ng girlfriend?" "Ano ba gusto mo sa isang babae?" tanong ni Mika kay Drake. Medyo kabado si Drake sa tanong na yon. Hindi niya maiwasang tumingala sa langit at mabilis na umiwas ng tingin para hindi mabasa ni Mika ang nasa isip niya. Mula nang maghalikan sila, hindi na niya iyon matanggal sa kanyang isipan. Alam niyang may ibang nararamdaman na si Mika para sa kanya, kaya't kabado siya sa tanong. "Wala pa akong balak, ang gusto ko lang naman sa isang babae, yung masipag at tapat kahit na matapang katulad mo," sagot ni Drake. Natawa si Drake sa sagot niya. "Ah, ang lakas mo pala," sabi ni Mika, sabay tawa. Puno ng inis si Mika, kaya't binigyan niya siya ng isang hampas sa dibdib. Tumayo siya agad at nagsimula silang maghabulan sa buong damuhan. Hingal na hingal si Mika dahil hindi siya makahabol kay Drake. "Sinasabi mo ba ako'y siga?" tanong ni Mika mula sa malayo. "Habulin mo ako," ani ni Drake. "Anong premyo ko kapag nahuli kita?" tanong ni Mika habang ngumiti. "Chance ako na ito," sabi ni Drake at nagpatawa. Tumingin siya sa kanya, hindi siya makapaniwala na walang sagot. "Hirap tumakbo, hindi ba?" sabi ni Drake habang sumasabay sa bilis ni Mika. "Tama na, magpahinga na tayo," sabi ni Mika. "Masaya na ako dahil sa'yo," sabi ni Drake habang siya ay nahulog sa damuhan. "Hindi ko gustong mag-isa sa mundong ito." "Nakakatawa ka, baka magkasakit ka na sa utak," sabi ni Mika habang tumulong kay Drake na tumayo. "Ikaw na nga ang babaeng hinahanap ko ng matagal," sinabi ni Drake habang pinupunasan ang sariling pawis. Binibwesto lang siya ni Mika at parang natutunaw si Mika sa titig ni Drake sa kanya, hanggang sa napansin niya na ang buong paligid ay madilim na. Kaya nagsimula siyang kabahan na baka nga magalit na siya sa kanya. "Okay ka lang?" tanong ni Drake. "Ito na, bakit hindi mo sinabi sa akin na agad na gusto mo pala ako?" tanong ni Mika. "Hindi ko nga rin namalaya na gusto na pala kita." "Pasensya na, Drake," sabi ni Mika at agad na nagpaalam, tumakbo na palayo. "Sumakay ka na sa sasakyan ko," sabi ni Drake. Binuksan niya ang pinto at pinaakyat siya sa sasakyan. Nakaririnig sila ng mga huni ng ibon sa gabi tuwing dumadaan sila, pero hindi pa rin nawala ang kabang nararamdaman ni Mika. "Relax ka lang, tapos na yan," sabi ni Drake habang pinapalakas ang sarili. Nang dumating sila sa manggahan, agad siyang bumaba. Mabuti na lang at may buwan kaya kita pa niya ang lahat ng daraanan. Niya, hindi na siya nag-alala kung masaktan man siya sa matutulis na bato. Ang mahalaga lang sa kanya ay makauwi siya bago maggabi. "San ka galing, Mika?"
Ang boses ng tita niya ay malakas, hindi siya makapagsalita. Saan ka ba pumunta? Wala na ba tayong mga kapitbahay o baka nakipagkita ka na naman? Tanong ng tita niya. Bakit lalaki? Juan, anong ibig mong sabihin? Naiinis na ako sa tanong mo, sagot ni Mika. Hindi ganon, makinig ka. Hindi siya nakasagot dahil totoo ang sinabi ng tita niya, pero wala silang relasyon. Huwag kang magpanggap. Sigaw ng tita niya habang tinatapon ang bag na puno ng gamit ni Mika at agad na isinara ang pinto. Kinuha ni Mika ang bag at naglakad sa makitid na daan. Ang huni ng mga ibon sa gabi ay nakakatakot lalo na kapag may uwak. Sigurado siyang mamamatay siya sa takot. Bigla siyang napatalon nang may makita siyang isang bagay mula sa makakapal na dahon. Nako po, aatakehin na ako sa puso. Ano ba yan, Drake? Abala ka na naman dito. Sagot ni Mika habang tinatanggal ang backpack na dala niya. Kasalanan mo kasi tinutukso-tukso mo pa ako, kaya ako nakauwi ng gabi. Si Mika ay patuloy na iniisip si Drake. Ikaw lang naman ang tumatakbo, sagot ni Drake at nagsimulang maglakad. Ano na ba ang nangyari? Tanong ni Drake na parang nagrereklamo. May problema ba? Malaki ang bahay ko kaya pwede kang tumira dito? Seryoso ka ba? Pinalayas ako, sagot ni Mika at sinuntok siya sa muka. Ang brutal mo naman. Halika dito, sabi ni Drake at niyakap siya. Tahimik lang si Mika habang naglalakad sila patungo sa sasakyan. Ang sama ng ugali ng tita ko, hindi man lang niya pinakinggan ang gusto kong ipaliwanag, sabi ni Mika habang tinataas ang ulo. Hayaan mo na, baka nga ito na ang pagkakataon para tumigil ka sa pagtatabas ng kawayan. Pwede kang mamuhay ng malaya kasama ko at makuha ang lahat ng gusto mong pagkain. At meron ka pang gwapong bodyguard, sabi ni Drake habang nagmamaneho. Napatango lang si Mika kay Drake, ang lalaking ito kinakalabit siya. Kung sana ay umuwi na lang agad siya at hindi na siya hinabol, hindi sana siya pinalayas ngayon. Ang mga chismis na may matatalim na dila na nagsabi sa tita niya na may kasamang lalaki si Mika. Medyo nakakatakot ba dito sa gabi? Tanong ni Drake nang makarating sila. Madilim na ng mga oras na yon. Hindi, wala naman, sagot ni Mika. Wala namang panganib dito, tinutokso mo lang ako. Piloso po ka pa, sabi ni Drake. Pinasok ni Drake siya sa bahay. Nagugutom ka na ba? Magluluto ako, sabi ni Drake at dumiretso sa kusina. Okay lang, wala pa akong gana, sagot ni Mika. Sigurado ka ba? Sabi ni Drake habang naririnig nilang sumisingaw ang ingay ng mga kaldero para bang magsisimula na silang magluto. Ano yon? Tanong ni Drake habang tumatawa. Mga hayop ata nagising sa ingay. Napatigil si Drake nang bigla siyang niyakap ni Mika. Hindi siya sanay na ganon dahil magkasama lang sila buong araw at pinalayas pa siya. Natawa siya sa sarili. Okay lang, kaya nga dito ako titira. Walang mga kapitbahay, walang maghahanap. Mag-ingay tayo, sabi ni Drake habang ngumingiti. Grabe ka naman. Pero parang ang baho mo na, sabi ni Drake. Pero wala akong amoy, hindi ako mabaho, sagot ni Mika, umiwas. Pwede bang magbihis ka na lang? Amuyin pa kita. Excuse mo lang yan para amoyin ako, sagot ni Mika. Hindi ako mabaho kasi hindi ako pawis ngayon. Sumagot si Drake, nahulog si Mika sa sarili niyang laway, nakakahiya. Hindi talaga sapat para lang magpaka-refresh. Okay, nasaan? Ang kwarto na ginagamit para matulog. Isa lang ang kwarto ko dito kaya pwede kang matulog sa kwarto ko, sabi ni Drake at ngumiti. Nakita niyang namumula si Mika. Seryoso ka ba? Tanong ni Mika. Siyempre, nagpapatawa lang ako, sabi ni Drake at tumawa. Yari ka sa akin. Sinubukan ni Mika na suntukin siya sa braso. Good, sagot ni Drake at naiwasan siya. Anong gagawin mo? Tanong ni Drake kaya't natatawa si Mika. Okay, maligo ka na, sabi ni Drake at hinalikan pa si Mika sa ulo. Madali siyang naghanda ng kwarto para kay Mika. Naiwan siya parang isang tanga na hindi makaalis sa tamis ng halik sa kanyang labi. Nais na niyang aminin ito dahil hindi na niya kayang pigilan. Nang bumalik siya, ipinikit niya ang kanyang mga mata nang makita niyang suot ni Mika ang paborito niyang damit. Ano bang iniisip mo tungkol sa akin? Galing ako sa kwarto mo at... Napahinto siya, nakalimutan ko palang dalhin ang backpack ko, kaya hiniram ko sa'yo.
Ngumiti si Drake at sinabi, "Yan ang paborito kong shirt, Mika. Tanggalin mo na yan, marami akong damit." "Pero bakit mo kinuha yan?" Tanong ni Drake habang tumatawa. "Yan ang gusto kong isuot." "Okay lang, hiniram ko lang, babawi na lang ako mamaya. Upo ka na, kain tayo," sabi ni Drake habang nililingon ang nilutong pagkain. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na ang niluluto kaya naghanda na siya ng makakain at magkasama nilang kinain ang mga pagkain ng tahimik. Biglang tanong ni Drake kay Mika nang matapos sila kumain. "Yan ang mga damit mo," sabi ni Drake. "Matutulog ka na ba?" tanong ni Drake. "Oo, kasi hinahanap ko pa ang matutuluyan ko bukas, magtatanong pa ako kay tita," sagot ni Mika. "Pwede kang magstay dito hanggat gusto mo," sabi ni Drake. Medyo may halong pang-aasar si Drake dahil gusto niyang pagtawanan siya, parang nasaktan siya sa sinabi ni Drake. "Tanggalin mo na lang ang damit mo kung naiinitan ka pa," sabi ni Drake, kaya parang gusto na niyang magtago ng saya. "Pupunta na ako sa kama," sabi ni Mika na may kalungkutan sa tinig. Pinipilit niyang magsarili, baka sundan siya ni Drake. Halos gusto niyang magsigaw sa saya nang maramdaman niyang may kamay na humahawak sa balikat niya. "Okay ka lang? Bakit ka naghubad?" tanong ni Drake. "Oo, pupunta lang ako sa higaan," sagot ni Mika, masaya na kasama si Drake. Nakalimutan na niya kung ano ang ginawa ng tita niya sa kanya dahil sa kanya. Hindi na niya alam kung ano ang nararamdaman nila o kung magkaibigan lang ba sila, pero may nararamdaman siya. Ang bawat titig ni Drake at ang mga hawak niya ay may ibig sabihin na tinatangka niyang ipagwalang bahala. Parang siya na ang girlfriend ni Drake na nagmamagandang loob. "Tara, mag-usap muna tayo," sabi ni Drake at hinarangan siya habang lumalapit. Nilapitan siya at bumulong sa tainga niya. "Matulog ka na," sabi niya at pumasok sa kwarto niya. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Drake kung bakit siya nahumaling kay Mika. "Alam mo, Mika, nung tinulungan mo ako na mag-ayos ng sasakyan ko doon, na nagsimula kitang magustuhan." Hindi makapaniwala si Mika sa sinabi ni Drake, siya ay nabigla. "Ako rin naman unti-unti nang nagkakagusto sa'yo hanggang sa tuluyang nahulog ang loob ko." May nangyari sa kanila nung gabing yon at hindi na tuluyang umalis si Mika kay Drake. Nagsama ng matagal sila Mika at Drake habang nasa loob ng bahay. Biglang kumatok si Colleen. "Drake, nandyan ka ba?" Biglang binuksan ni Mika ang pintuan, nagtaka si Colleen dahil may ibang babae sa bahay ni Drake na hindi niya kakilala. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Colleen kay Mika. Biglang dumating si Drake. "Colleen, ikaw pala yan, hindi ka nagsabi na pupunta ka pala dito." "Sino itong babaeng to, anong ginagawa niya dito?" naguguluhang tanong ni Colleen. "Siya si Mika, siya ang aking kasintahan." Napaluha si Colleen sa kanyang narinig, agad na humingi ng paumanhin si Drake. "Pasensya ka na, Colleen. Alam kong matagal mo na akong gusto pero magkaiba tayo ng nararamdaman." May inamin si Colleen kay Drake na makakadurog ng damdamin ni Mika. "Buntis ako, Drake, at ikaw ang ama ng dinadala ko." Agad naguluhan si Drake at pinaliwanag ni Colleen ang nangyari. "Yung gabing nag-iinuman tayo, may nangyari sa atin." Bigla ni Drake na alala na nalasing siya na kasama na si Colleen. Sinampal ni Mika si Drake ng malakas. "Bakit hindi mo sinabi agad sa akin?" tanong ni Mika habang umiiyak. "Pasensya ka na, Mika, wala ako sa tamang kaisipan nung nangyari yon." Biglang pinapili ni Mika si Drake. "Sinong pipiliin mo, yung babaeng naanakan mo o ako na minahal mo?" "Siyempre ikaw, Mika, dahil mahal na mahal kita kaya ikaw ang pipiliin ko." Mabilis umalis ng bahay si Colleen habang umiiyak. "Paano ang anak mo kay Colleen?" tanong ni Mika. "Pananagutan ko ang anak namin, patawarin mo ko, Mika, hindi ko talaga alam ang pangyayaring yon." Umabot ng mahigit isang buwan ang panunuyo ni Drake kay Mika, naramdaman ni Mika na talagang nagsisisi na si Drake sa kanyang kamalian at pinatawad niya na ito. Makalipas pa ng ilang buwan, sa wakas nalaman din ni Drake ang totoo na wala talaga silang anak ni Colleen. Ang totoong tatay ng dinadala ni Colleen ay ang kaibigan ni Drake na si Ace. Nalaman ito ni Drake nung pumunta siya sa bahay nila Colleen para kausapin. Doon niya nakita si Ace na pilit pinapalabas ng bahay si Colleen. Doon nalaman ni Drake ang lahat na nagkaroon ng relasyon sila ni Colleen at Ace at may nangyari sa kanilang dalawa. Agad lumabas si Colleen ng bahay upang buksan ang gate. Natatakot siya na malaman ni Drake ang totoo. Nagtanong si Drake,
Totoo ba, Colleen, hindi ako ang totoong tatay ng dinadala mo? Umamin ka, Colleen, pakiusap. Humingi ng tawad si Colleen kay Drake. Oh, Drake, totoo hindi ikaw ang ama ng anak ko, patawad Drake. Agad na umalis si Drake sa tapat ng bahay ni Colleen. Nadismaya si Drake kay Colleen dahil niloko niya ito, ngunit masaya siya dahil nalaman niya na ang totoo. Pinuntahan niya si Mika sa kanyang bahay at ipinalawanag ang nangyari. Hindi makapaniwala si Mika. Totoo ba yung sinasabi mo, Drake? Hindi ikaw yung ama ng dinadala ni Colleen? Oh, Mika, kung gusto mo, puntahan pa natin si Colleen. Mabilis na umalis ng bahay sila Mika. Nung nakarating sila sa bahay ni Colleen, kinatok ni Drake ang gate ng bahay. Colleen, nakikiusap ako. Sabihin mo ang totoo kay Mika. Nag-explain si Colleen kay Mika at doon nalaman ni Mika ang kasagutan na matagal niyang hinahanap. Lumipas ang mga taon, may sarili silang mga pamilya, si Colleen at Ace may sarili ng anak pati na rin sila Drake at Mika, naging masaya sila sa kanilang mga buhay kasama ang bagong pamilya.